Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao and saan mang sulok ng mundo. So wala nang paligoy-ligoy pa, puntiryahin na natin punto por punto ang mga ginagawang aksyon ngayon na pag-iingay politically ni Leandro Leveste. Na parang sa tingin ko, in my own personal interpretation, sa kung ano man yung mga galawan nitong batang congressman na sobrahan sa pagiging radikal na wala naman po sa lugar. Kaya marami po ngayon ang nagdududa na uumay kung ano po talaga yung kanyang motibo. Simple lang yan. He wanted to run in a higher position. Alangan naman congressman, syempre, senador. Kaya kahit na sino na lang idadrag niya. Nakasentro po ang usapin. Lahat tayo dito mga kamunting tinig, umaasa na mabigyang katarungan ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagpapakulong, pagpapanagot, pagpapabayad sa mga tao, congressman, senador, o kontraktor man at iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highway sa paglustay nila sa pera ng kabanang bayan. Ang pinapaliwanag dito ni Leandro Leveste na kung saan tinagurian pong Kiko Barsaga 2.0 kasi ang galawan parang may kulang lang, no? Sobra pa sa natusta ang utak. Now, paano po ngayon nakuha ni Leandro Leveste itong mga dokumento na araw-araw, oras-oras may post siya sa kanyang social media account na kulang na lang, bumitaw na lang siya bilang congressman. Ang gagawin niya na lang mag-vlog. Okay? Either mag-writer siya, o di kaya'y magba-vlog siya katulad ng mga pinaggagawa natin, ibubulgar niya yung katiwalian with corresponding actions legally. Kasi kung ganito po yan, pinapaliwanag niya kay Cabral daw yun na dokumento. Ang tanong na karamihan, bakit kailangan pang mamatay si Cabral bago lalabas itong mga documents na ito? Paano napunta sa kamay ni Leveste ang mga dokumento? Ano ang way niya para i-turn over sa kanya ni Cabral? Ang tanong, tinurn over ba talaga? O kailangan nang mag-imbestiga ang gobyerno kung papaano po nasungkit o napasa kamay ni Leandro Leveste itong mga dokumento na ito na sinasabi niya na Cabral files. Kasi iba naman po yung mga documents na gusto niyang ipalabas sa allocables no? This coming 2026, yung mga sinasabi niya na checkmate niya si Secretary Dizon dahil di umano'y sumulat siya sa DPWH, nag-reply naman yung staff, binigyan siya ng mga listahan ng mga allocables at bawat pondo ng bawat distrito na kung saan pinapaliwanag na po natin yan. Pero yung punto na ito, nag-ugat kasi yung mga usapin at kaduda-duda. Ito mga entry. Bakit? Yung mga namatay na, matagal nang namayapa, 2022 pa, kasama nga po yan yung ama din ni Kiko Barsaga, na nakakuha pa ng allocation na patay na rin. So yun yung mga tanong Kaya ang gusto ko mangyari bilang ordinaryong tao, marami namang sumusuporta kay Kiko Barsaga, no? Pero, sa totoo lang, ginagawa pang bayani si Kiko Barsaga during that time na hindi ito nag-iingay, itong si Leveste. Pero itong si Leveste ngayon nag-iingay na wala na sa limelight si Kiko Barsaga. Iba naman po ang kanilang mga bayani. Now, paano ang paulit-ulit natin na tanong, mga kababayan, mga kamunting tinig, paano nasa kamay ni Leveste? Sapat ba itong mga papel na ito, mga dokumento na ito, para mag-persecute, para mapanagot yung mga nasa listahan lang? Kasi kadali-dali naman maglagay ng mga tao sa listahan. Kasi wala namang magko-corroborate, wala namang magpatutuo na nanggaling talaga yon kay Cabral. Kaya maganda po yung plano ng gobyerno na kung saan, di ba, nakarating na sa palasyo, itong mga pagbubunyag, maganda talaga na imbestigahan ito. Maganda talaga alamin
kung paano, buhay pa ba si Cabral nung napasakamay ni Lebeste ang mga documents o patay na? Mayroong malaking question yun. Kasi di ba mayroon pang ang debate ngayon, marami pong mga naniniwala, kahit ako personally, sorry ha, sorry po sa mga naniniwala na namatay si Cabral dahil po sa nahulog doon o napapanaustos doon. Oo nga, nahulog. Pero may kanya-kanya tayong paniniwala. Hindi ako naniniwala na nagpakamatay si Cabral. Kasi kung nagpakamatay yon, bakit mo iiwan sa isang tao ang mga documents at ilalabas pagpatay ka na? Wala man lang perma, wala man lang videos, o basta iwan ko lang ganito, ganyan. Wala man lang communications na nilabas na okay, sige, ganito po yon, Leandro Lebeste, iiwanan kita ng mga kadokumento, pag namatay ako, ilalabas mo ito. So ngayon, meron bang interaction between sa opisina ni Leandro Lebeste? Meron bang mga negotiations? Meron bang mga follow-up? Paano po nagkausap itong dalawa na ito? After ba ng Senate hearing? Before the Senate hearing? A week? A month? A day? Bago namatay si Cabral? Kasi delikado ito si Lebeste. Pag nandyan sa kanya yung important documents na nililink niya kay Cabral, mga kamunting tinig, pwedeng imbestigahan ng NBI yun. Pwedeng imbestigahan ng ombudsman yun o ng investigating agency po natin. Bakit? Nung namatay si Cabral, biglang-biglang lumabas itong mga ganitong klaseng expose. Iniwan ba ni Cabral kay Lebeste? Ang tanong, gaano ka-credible si Lebeste na pagkakatiwalaan ng ganitong klaseng mga dokumento na wala man lang accusation, basta nakalagay lang doon, budget ni Juan, budget ni Jose, ganun lang nakalagay. Hindi po nakalagay doon na, okay, sige, sangkot ito sa anomalya, bla 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 bla. So lahat nadadamay na kasi nagkakaroon po ito ng panira sa totoong investigation. Kasi imbis na magtutok sa findings ng ICI, lumabas itong mga information ni Kiko Barsaga 2.0, okay? Or Liveste, Leandro, patay na si Cabral. So what's the purpose of that? Di ba maganda sana kung gustong lutasin ni Leandro Leveste ang problema sa korupsyon, mapakulong, mapanagot, mapabayad, hindi mo na dapat i-trivial pa. O bakit ko nasabing trivial? Every hour magpo-post, magpapa-interview sa media, o mag-e-expose na mga ganito. Tapos magsasabi pa na, okay, sige, may ibubunyag pa. Then, hinihintay lang confirmation ng DPWH or whatsoever. Ang daming mga paik-ik. Kaya nabubisit tayo sa mga ganyang klase. Ang kailangan ng taong bayan ngayon, investigasyon na may resulta. Aaminin ko, si Diskaya pa lang ang nakulong. Pero anong sabi ng Pangulo? Inaayos, ayusin, para pag mag-file ng kaso, talagang siguro na hindi maa-acquit, hindi lang madidismiss because lack of evidence. Kasi pwedeng mag-file ng demurrer of evidence, katulad po ng ginawa ni Laila de Lima, kaya nga po napapawalang sala siya sa kaso niya tungkol sa drugs na final sa kanya during Duterte administration. So sa punto na ito, mga kamunting tinig, anong kredibilidad ng mga dokumento na inilabas ni Leandro Lebeste? Paano niya po ito na-obtain? Pwedeng tanungin doon, baka punersa niya si Cabral. Na-stress pa si Cabral. Oo. Kasi sabi, di ba, meron na daw pahiwatig na mag-state witness itong si Cabral. Kasi, ginagawang bayani ngayon ng mga buang, mga baliw, mga tanga, mga alinganga, mga abno, mga tingkuling, may saltik, may sayad ng mga DDS itong si Leandro. Tapos na nilang gawing bayani si Kiko Barsaga na miyaw-miyaw-miyaw. Itong aw-aw-aw na naman ang kanilang gawing bayani at gawing pag-asa ng bansa dahil sa ibinulgar ng mga hawak na dokumento nito na wala man lang magko-corroborate kung totoo ba talaga. Ano ang way of obtaining that documents? Kasi pag pinwersa mo, halimbawa si Cabral, para ibigay lang yung dokumento, abay isa siya sa magiging dahilan kung bakit namatay itong si Cabral. Sa stress siguro, kaya nagpakamatay, ayon po sa theory na nagpakamatay siya. Pero, sigurado ba kayo na nagpakamatay
Si Cabral. Kasi nasa kamay ni Leandro Leveste ang mga documents. Then after that, namatay si Cabral. Di ba ka dapat imbestigahan itong si Leveste? Paano niya nakuha itong importanteng mga documents na sinasabi niya na makakapagbigay linaw daw di umano? Kasi ito daw dapat ang gagamitin ni Cabral na alas para mapanagot yung mga dapat managot. Di kaya'y karapat-dapat lamang po na imbestigahan itong si Leveste kung papaano niya na-acquire ang mga dokumentong pinapasabog nila ngayon sa social media. Plus, itong mga documents na mga allocables na para sa akin, in my own understanding, wala namang pong problema kung lahat ng kaalyado ng Pangulo may allocation na pondo. Alangan naman sa mga kalaban niya ibigay. At gagamitin sa kanya politically. So yun po mga kamunting tinig, mga kababayan, ang nais kong ipaliwanag sa inyo. Hanggang kailan magiging tanga, may saltik, may sayan, bobo, alinganga, tingkuling, abnormal ang mga DD-shets na mga maniniwala sa panggagago, no, sa pagiging gawang tangahan ng mga ng niliveste na ito. Kaya ako natatawa na lang ako. Kasi nauumay na yung taong bayan, hindi na po siya for the sake of exposing what is really the truth, no? She is exposing his stupidity in front of media and a lot of Filipino people here in the Philippines and abroad. Kaya, kung kayo naniniwala kay Leveste, ewan ko lang. May saltik talaga kayo, may sayad talaga kayo, at isipin ninyo, nagpauto kayo.